One Church. Patuloy natin purihin ang ating Diyos na mahal. Gawin natin personal na panalangin. Makawin din para sa ating Panginoon. To your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself.
purpose ka, Panginoon God. It's not accident, Panginoon God, na nandito ang bawat isa, Panginoon God. May i-reveal ka sa amin, Panginoon God. Lord, we pray, Panginoon God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na wala mo, Panginoon God. Pagkaingatan niyo po sila, Panginoon God. Panginoon God, salamat po, Panginoon, sa mga kataon ito na mabigyan ka ng mataas, papuri at panahon, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa unconditional love, Panginoon, na ibigay mo sa akin, Panginoon. Lord, tunay na nakila ka sa lahat, Panginoon God, at nagpapababa ka ng Panginoon sa oras na ito, Lord. At binabalik mo namin sa iyo, papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sige po. Huwag na po tayong magsiyo po at tayo po ay tumuloy sa ating pag-aawit na ng pangumanahan ng ating worship leader, si Sister Rachel Ampati. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at lalong-lalo na sa ating lahat. At hallelujah. May energy po ba tayo sa umagang ito? Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maniniwala ba tayo na tayo ay nilikha ng ating Diyos na buhay? Amen! Amen! Parang hindi. Naniniwala ba tayo na nilikha tayo ng ating Diyos na buhay? Amen! Amen! Ayun, yung phone ko. May isanda akong verse kaso yung phone ko ay ninakaw ng aking bunso. Ayun, bilang naniniwala tayo na tayo nilikha ng ating Diyos na buhay, nais ko lang pong i-share ang verse na to, yung sa mga awit 145 verse 3 and 10. Sabi dito, dakila ka Yahweh at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Verse 10, pagpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha, ay pupurihin ka at pasasalamatan. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, tayo magsama-samang awitan at purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is great. God is good. Hallelujah. Palakpak natin ang ating mga kapatid para sa ating Panginoon. All creation cries in you, worshiping you, Lord. Glory to the faithful one.
Jesus, teach us how to live. Jesus, teach us how to Set your fire burning us, Lord. Let your fire burn in us. That always and always sing God and His face fills the earth, fills the heaven, and your
praise. Ayan, isa nga pong uling malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, dadako na tayo sa ating testimony. Ayan. Sabi dito, gulatin mo sila, mag-testimony ka. Ayan. Sige. Alam ko naman na lahat tayo ay pinagpala. Amen po ba? Parang hindi tayo pinagpala lahat. Amen po ba? Amen. Ayan. Sige, paunahan na lang kayo kasi baka mahaba yung pila dyan eh. Ayan, sige. Sino pong unang gustong magpasalamat sa ating Lord? Ayan. May birthday daw. Sino po may birthday? Sino po may birthday dyan? Si ayun po, nagtatago po sa dulo. Ayun po ayun. So, ayun, gusto ko muna magpasalamat sa Lord. Ayan, yun, sa everyday, ayan, I would like to shout out, ayun, dahil sa pinsan ko, then sa pamangkin ko andyan, ayan. Welcome kayo dyan. Sila yung naka-pink, then naka-black. Ayan. Papinsa ko yung isa, tapos pamangkin ko yung isa. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil it's a tough journey for me. Journey agad. It's a tough, naging mahirap na lang kasi Englishin ko pa no? Naging mahirap ang past few months. Lingid sa kaalaman ng iba. Wow. Nag-stop po ako. Yan. 4th year na po sana ako, pero I have to, step back due to financial challenges that we face. Call center yan. Yung kasi sinabi ko nung nag-apply ako. Ayun, pero naniniwala pa rin ako na may plano ang Lord. Stay still lang dapat sa plano ng Lord. Ayan, sige po, sino pong gusto pang magpasalamat para sa ating Lord? Ayan, sige po, wag po kayong mag-unahan. Baka madapa po kayo dyan. Ayan, sige po. Any volunteer? Ayan, sige po. Ayan, si Salamat sa Panginoon. Kasi nakaabot na rin ako ngayon ng 1 year na ako nagbalik loob kay Lord at nag-church dito. At maraming salamat, Panginoon. At saka nagpapasalamat ako kasi itong linggo na to, talagang depressed ako. Nanghihina dahil hindi ko nakakausap mama ko. Ang hirap tumawag sa kanila, lalo na pag mahina ang loob ko. Kahit nakausap ko na si Lord, pag galit na galit ka, hindi mo siya makausap ng maayos. Kaya nag-down muna ako na ihupa ko yung galit ko, saka ako mag-pray para maging magaan ang loob ko. Ang hirap maging nanay, lalo na pag ikaw lang mag-isa. Nakikita mo yun, mga anak mo. Iba-iba talaga ngayon ang mga kabataan. Konting lang talagang sumasagot. Kahapon na ko yun anak ko, sabi niya, mama naman, huwag ka namang masyadong magmadali. Kasi gagawin naman, yun talagang hindi ko maalis na nagagalit ka kaagad. Sabi ko nga sa anak ko, pasensya kayo. Kasi si mama, ang bilis magalit dahil sa, hindi ko rin maintindihan kasi dahil isa kang diabetic. Ang dami mong nararamdaman sa katawan, lalo na yung mga nerves mo na minsan hindi mo yung kamay mo. Kaya pasalamat din lang ako kay Lord dahil hanggang ngayon, binibigyan pa rin niya ako ng buhay. Yun lang talaga ang pinapasalamat ko sa araw-araw na ginigising niya ako sa araw-araw. Kahit na minsan mahirap dahil kumilos na may nararamdaman ka. Tapos may nakikita ka pang mga bata na hindi agad na sumusunod pero hindi pala yun dapat. Kailangan habain ang pasensya. Yun talaga ang inili ko kay Lord na yung pasensya pahaba. Siyempre, may edad na ako eh.
50 na. Ang hirap. Noon, ngayon ang time ko puro harvest sa anak ko. Kasi dati, bata ako, ganyan din ako kay mama eh. Nung kahit nag-church ka na, parang take it for granted kasi bata ka pa. Ngayon ko na-realize, kasi nandito ka na sa Panginoon, kailangan yung transformation na nandun sa iyo. Yun ang lagi ko sinasabi kay Abby. Sabi ko, anak, pag once nandyan ka na sa church, kailangan ayusin mo. Huwag mo lukoyin yung sarili mo. Yung pananampalataya mo, iano mo, para ma-improve. Para, yun na-realize ko, sabi ko, siguro noon ako ganyan. Ganyan nga, kaya time of harvest. Ngayon na may edad ka na, nare-realize mo, at ang dami mong matutunan. Noon, walang devotion. Paggising mo sa umaga, diretso agad trabaho. Pero ang hirap pala yung pag hindi ka mag-pray kay Lord, ang mabigat sa loob. Kaya paggising pa lang sa umaga, sabi ko, Lord, thank you. Nagbabasa na ako ng Bible. May devotion ka na. Thank you din kasi lagi akong sa every week na sinasali ako sa devotion. Talagang inspiration mo yun na maghanap ka ng para ma-encourage mo din yung iba, para lumakas din ang loob. Salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon sa araw na ito. Thank you. Nakaka-inspire po yung patutuo ni Sister. Totoo nga po na may hirap yung meron tayong iniindang karamdaman. At nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil meron na pong resulta yung annual medical check-up namin. At nalaman na namin yung mga resulta. At sabi sa akin ng doktor, charot lang to Sabi sa akin ng doktor, Sir, hindi na ba sweet yung misis mo? Sabi ko, sweet pa rin naman. Kasi pre-diabetic ka na. Hindi na siguro sweet. Parang gano'n, mga charot-charot lang. Ang totoo nga talaga ay wala na po akong maganda na pa yung blood sugar ko. Malayo na po sa boundary. Dati kasi nasa boundary na ako eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga, wala na akong iniisip tungkol sa karamdaman na yon. Lahat ng resulta ng laboratory check-up namin, nung sa akin, ay okay lahat. Maliban lang dun sa high blood pressure ko na nakokontrol naman. Kaya okay lang din. Kahit na hindi naman totally naalis kasi mahirap talagang maalis ng tuluyan yan. For life na sigurong iingatan ko yan. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman niya hinahayaan na humantong ako sa kapahamakan. Kasi ang lahi po namin ay yun ang sakit. Naming magkakapatid ay lahat kami ay high blood. Yun nga, kamamatay lang ng aking kapatid na babae sa Pangasinan, yung ang pinunta namin nung Huwebes. At kauwi lang namin kahapon. Libing naman ng maayos, wala naman naging problema. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. At sa pag-uwi namin ay iningatan kami. Kasi yung driver namin ay uuwi na kami ng tanghali, umaga nagiinom pa. Kaya kinakabahan na ako. Lagi kong pinupuntahan, akala ko ba uuwi tayo ng tanghali, ba't nagiinom ka pa? Lagi kong sinasabihan. Yung driver namin ay pamangkin kong kapatid. Kasi nung maliit pa siya, sa amin na siya, kasama na namin siya. Hanggang sa lumaki siya. Kaya kung ituring ko siya, ay kapatid ko na rin. At yun nga ang naging driver namin. Nung nasa
nasa daan na kami, nakikita ko siya pumipikit-pikit. And tumatakbo kami ng 100. Mabilis yon. Kaya nalangin ako sa Panginoon na ingatan kami, hawakan mo Panginoon yung paa at kami ng driver namin para makauwi kami ng maayos. At ganun nga ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na mapahamak kami. Kahit na minsan kinakabahan na ako kasi habang gumagano'n siya eh. Huy, ginagawa. Pero kasi marunong naman akong mag-drive. Kahit na hindi ko naman ginagawang karir. Pag nakikita kong lumilis ng kaunti yung sasakyan, huy! At nung bandang huli, naisipan ko na kausapin ko kwentuhan ko ng kwentuhan para malibang. Ayun nga po, nawala po yung antok niya. Kaya pinupuri ko ang Panginoon, iningatan niya kami sa aming pagbabalik. Ayan, salamat sa Panginoon. Si Kuya Yeng kasi. Hindi, yun. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pasensya na po sa mga high blood, ha? Pero ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi sa edad ko pong 44 ay hindi pa po ako high blood at wala po akong nararamdamang sakit. Kaya thankful ako sa Panginoon sa araw-araw. Although may mga, di ba, gaya ng sinabi ni Kuya Cesar, may mga lahi-lahi. Pero nung time na ang nanay ko po ay na-ospital, so sabi ni Brother Buds nun dapat kinakat, di ba, nire-rebuke. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ko nga, Lord, nakapaglaba pa ako kaninang maga. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa kalakasan, salamat sa kabutihan, sa araw-araw. So, ayun po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi sabi ko nga, hanggat kaya, hanggat bata pa, patuloy lang tayong maniwala at patuloy lang tayong gumawa para sa ating Panginoon. Kasi ang hirap kapag hindi na natin kayang akyatin yung 3rd floor, 'di ba? Pag umaakyat nga tayo, pag hingal na humihinto pa. Lalo si Nanay Nene pag nakikita ko. hingal na hingal pag akyat. Pero salamat sa Panginoon kasi yung gumigising tayo sa umaga, yung nakakakilos pa tayo, yung kumakain tayo, 'di ba? Yun yung napakalaking ipagpasalamat natin sa Panginoon at yung araw-araw na pagpapala. Kasi nung bata ako, sabi ko, bakit ganun pag nagba-birthday sila? Bata pa po ako noon, hindi pa ako mag-isip. Bakit ganun pag nagba-birthday sila, ba't natutuwa sila? Di ba pag nadadagdagan yung taon, ibig sabihin malapit ka nang mamatay. Ganun yung thinking ko ng bata ako. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit pala mawala ka sa mundo, basta nakakilala ka sa Panginoon, so safe ka. Kaya yun, binabalik ko sa Lord lahat ng papuri at pasasalamat. Ayan, salamat po sa ating mga kapatid na nagbahagi ng kanilang mga patotoo. Ayan, sige po, tayo po dadako na sa exciting part ng ating gawain. Exciting nga ba? Alamin natin yan. Ayan, sige po, bago tinatawagan ko na po ang maghahatid ng salita ng ating Panginoon. Walang iba, kundi si Brother Sam Kahuday. Kala mo, tumatakbo sa barangay. Magandang umaga po, mga kapatid. So, wala magte-testimony. Kulang pa yun, 3 pa lang eh. Yan, so ngayon, nung linggo pong nagdaan na to, may binili akong libro about sa stress, burnout, and boredom. So yung libro po na yon binili ko nung linggo ng gabi at natapos kong basahin nung Lunes ng gabi. So, ang goal ko kasi nun mabasa ng 1 linggo eh. Kasi 120 pages lang naman yon. So kakayanin naman yon. Pero nagandahan nga ako sa laman, kaya nabasa ko ng 1 araw lang. Ganun talaga, may mga librong hindi ka nagagandahan sa laman, kaya hindi mo matapos-tapos. Diba? Kagaya ng Old Testament. Na-joke lang. So, yun, nagandaan ako sa laman. And ang sabi ng author doon, pinaliwanag niyang maayos na yung stress, normal,
na nararanasan ng tao at ng ibang mga bagay. Pag tumingin po kayo sa sulok na yon, at sa sulok na yon, yung mga nakasabit na bulaklak, pansinin nyo, nakasabit yan sa string ba yan? Alambre. Dahil yan, yung string na yan, nakakaranas po yan ng stress. Okay po? Yung drum set na to, etong pinapalo na to na malakas, kaya po tumutunog yan ng ganto ang tunog kasi sapat yung stress. Okay po? Sakto yung stress sa kanya. Tanungin niyo si Tito Bads nyo, pag nagtotono yan, kapag maluwag yan, ano yan? Tunog goma lang yan. Pero kapag nasobrahan ka sa higpit, sumobra yung stress, punit yan. Kapag sinabitan mo yan, yung alambre na yan, kapag sinabitan mo ng isang buong baboy yan, ginawa ko sa palengke, no? Patid yan. Kasi sobra yung stress. Di ba? At yung sobrang stress na yon, nagre-resulta po sa burnout na hindi normal sa tao. Okay po? Before, yung burnout, gamit yan sa term yan para sa mga makina, sa mga engine na nauubusan ng diesel. Naubusan ng langis, naubusan ng gas. Kapag ang sasakyan, naubusan ka ng gas, o di ba sa term ng mga driver, natuyuan ka, burnout yon. Pero ngayon, yung burnout, hindi lang pang makina, pang tao na rin. Basically, mga kapatid, yung burnout, yun yung sobrang stress na. Tapos hindi mo na kinakaya. Di ba? Hindi mo na kaya yung nararanasan mong stress na mapapasabi ka na lang, ayoko na, pagod na ako, sawa na ako, di ko na kaya. Para sa inyong mga youth, kala nyo lang pang relationship lang, pang romantic relationship lang yung, ayoko na, pagod na ako, di ko na kaya. It's not you, it's me. Char. Kala nyo ganun lang, pero kapag naranasan nyo magtrabaho, kapag naranasan nyo magkapamilya, pag naranasan nyo magkaroon ng responsibilidad, at pambihira, hindi lang pala sa pag-ibig na babanggit yun. Kahit sa buhay, uuwi ka na lang galing trabaho, pagod na ako, kailan ba ako kukunin ni Lord? Diba? Mapasabi ka na lang ng ganon. Yun yung burnout, mga kapatid. At totoo nga naman, na madalas, pag ang problema masyadong mabigat, anong nabibigkas natin? Bahala na. Yung sign ng mga burnout ka na eh. Kahit ako po, mga kapatid, ngayong taon lang, galing ako sa psychiatrist. Psychiatrist ba yun? Psychologist? Guidance officer na nga lang. Basta galing po ako sa guidance officer. 3 beses na ako ngayong taon. And wala kaming ibang ginagawa. Pinagkikwentuhan lang namin yung buhay-buhay ko. Diba? Pinagkikwentuhan lang namin yung mga nararanasan ko sa buhay. Tapos, nung huli namin pag-uusap, sabi niya, ang conclusion niya sa akin, nakakaranas ako ng burnout. Siyempre, natuwa ako nun kasi hindi depression, di ba? Pero nakakaranas daw ako ng burnout. Bakit? Kasi sabi niya, napansin ko yung mindset mo pag may problema ka, di mo na pinapansin dahil sasabihin mo, pagod ka na. Totoo naman. Kung may problema ako, bahala ka dyan, matutulog ako. Tapos ang lagi kong bukang bibig, lilipas din yan. Alam ng cell group ko po yan kapag may nagkikwento sa akin ng problema nila. Ang sagot ko lang, pray ka lang, lilipas din yan. Kahit anong problema pa yan, kahit anong issue pa yan, nagkakatampuhan, nagkakasagutan, pero lilipas din yan. Darating ang panahon, tatawanan mo din yan. Diba? Pero, alam nyo po mga kapatid, habang binabasa ko yung libro kasi nagbigay ng 9 na experience-based na solutions paano ma-overcome yung burnout. So experience-based, ibig sabihin, galing yun sa storya o galing yun sa sariling karanasan ng author. Okay? Na-experience ko pa mga kapatid, nung natapos ko yung libro, na maiiwasan ang burnout kapag alam mong God is in control. Amen?
kapag alam mong may control ang Diyos. Aminin natin, madalas, na-overpower tayo ng mga problema. 'Di ba? Kinakain tayo paunti-unti. Minsan nga, kinakain tayo ng buo eh. Yung di ka na makapag-desisyon ng maayos kasi mas iniisip mo na yung problema kaysa sa kung anong ulam. 'Di ba? Dati naman, naglalakad pa uwi ka pa lang, iniisip mo na ano kayang ulam. Parang gusto ko ng pritong tilapia tas may pakbit. Ay, ang sarap. 'Di ba? Minsan hindi ka na makapag-isip eh. Kasi kinakain ka na ng problema. To the point na sumusuko ka na at tinatanggap mo na kung ano man yung magiging resulta kahit pangit pa yan. Madalas tatanggapin, okay, bahala na yan. Kung malulugi, dilugi. Di ba? Parang nakarelate po si Sister Ruth eh. Di ba? Sign ng burnout yan eh. Kapag sinukuan mo na, yung wala ka ng, ano ba tawag dito? Wala ka ng will, kumbaga, wala na yung fire sa puso mo para lumaban, para pumalag. Di ba? Sukong-suko ka na. Pero dapat nga ba tayo magpa-overpower sa mga problema? O dapat nating ma-overcome ang mga ito sa tulong ng mas higit sa lahat? Kasi may kilala po akong isang taong may ketong at bibigyan ko lang po kayo ng context. Ang ketong po ay sakit sa balat. Hindi lang pala siya sakit sa balat, pinapatay po niya yung nerves mo tsaka yung mga cells mo. Ito po ay airborne disease. Ibig sabihin, mahawa ka po sa talsik lang ng laway ng taong may ketong. Diba? Kunwari, bumahing yung, nahatching yung may ketong, syempre talsikan yan. Diba? Doon din nag-umpisa yung COVID di ba? Airborne yung ketong, so nakakahawa. Tapos binubulok po niya yung balat mo, pinapalit niya yung utak mo, at higit sa lahat, sinisira niya yung ugat mo. Ganun yung ketong. Okay, at ito lang naman, itong may ketong na ito, sa tingin niyo po ba, nagpa-overcome siya sa problema? O na-overcome niya yung problema sa tulong ng Panginoon? So, tayo po tayong lahat. Basahin po natin yung Luke chapter 5, verse 12 to 13. Sige, basahin ko po muna ng easy to read. Sabi rito, one time, Jesus was in town where a very sick man lived. This man was covered with leprosy. When the man saw Jesus, he bowed before Jesus and begged him, Lord, you have the power to heal me if you want. Verse 13, Jesus said, I want to heal you, be healed. Then he touched the man and immediately the leprosy disappeared. So, sabayan niyo po ako sa pagbasa sa Pinoy version. Sabi rito, verse 12, nang makita niya si Jesus, lumuhod siya, na halos nakadapa na sa harap nito at nagmakaawa. Sir, kung gugustuhin niyo po, pwede niyo akong pagalingin. Verse 13, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, gumaling ka, at nawala agad ang ketong ng lalaki. Sige, pray po muna tayo mga kapatid. Lord, we worship you, Panginoon, sa araw na ito. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y humihingi ng tawad, Panginoon, sa kung anumang kasalanan, pagkukulang at pagkakamaling nagawa namin sa inyo. Lord, kausapin niyo po kami sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom para maintindihan ang iyong salita. Maunawaan ito, Panginoon, at mai-apply, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Lord. Ikaw po ang maghari sa kalagitnaan namin. Paranas niyo sa amin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, O Diyos. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Fiesta po na Baliches. Viva Pit Señor! Okay. Sino po taga Nova proper dito? Wala ba maghahanda dyan, oh? Fiesta ngayon, oh. Joke lang. Okay, so tahimik na po. So, this is our last topic na for this month, no? So, for this month's theme. And may God give you the peace
you have been looking for the past weeks. At kung hindi pa, may you realize that Jesus is greater than our burdens. Alam ni Lord na mabigat na yung dinadala mo. Sabihin mo man o hindi. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord yan. Pakisampal, alam ni Lord yan. Kahit anong tago mo dyan, alam ni Lord na mabigat dinadala mo. Di ba? Sa hirap ng panahon ngayon, mga kapatid, kahit pa isa-isa lang yung problema, aminado tayo, madalas mahirap pa rin harapin. Di ba? Mahirap pa rin dalhin. Pero gustong ipaalam ni Lord na may mas higit pa sa lahat ng mga pasanin mo. At si Jesus yon. Remember, pinasan na niya po lahat sa krus ng Kalbaryo. Pinasan niya lahat ng trabaho. Di ba, nung life retreat nga, di ba, pinag-aralan natin kung paano naging blessings lahat ng curses. Paano naging pagpapala lahat ng sumpa. Di ba po? Kasi pinasan niya lahat dahil yon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Matthew 11 verse 28 na lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagod at may mabibigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Kasi yung kamatayan nga, hindi napigilan si Jesus Si Jesus namatay. Pero napigilan ba nun yung kadakilaan ni Jesus? Hindi, nabuhay ulit Di ba? Kung napigilan nun yung kamatayan ni Jesus, hindi na mabubuhay ulit si Jesus. And in fact, mga kapatid, hindi lang sa Bible makikita na may isang Jesus ang pangalan na pinako sa krus. In fact, karamihan po ng Roman scholar o maraming Roman scholar ang nasa diary nila na may isang Jesus Christ ang pangalan na maraming followers ang pinako sa krus. Okay, so kung account ng pagbabasihan, maraming nakakita. Di ba po? Viva Pit Senyor! Joke lang. May mga naglalakad tayong Santo Niño dito, si Eli tsaka si Lulu Okay. Asan na? Nawala tuloy ako. Di ba? Si Lord, yung tubig, ginawa niyang wine. Okay po, hindi po soju ha. Si Lord, yung tubig, ginawa niyang wine. Yung nabubulok na balat, pinagaling niya. Yung kamatayan, nabuhay siya. Yung problema mo pa kaya? Kayang-kayang solusyonan ni Lord yan. Di ba? Di ba nga lagi nating sinasabi dito, hanggat hindi ka papatay, may plano pa si Lord sa buhay mo Di ba? Yung lumpo nga nakakapagsimba Tapos ikaw pa kaya, nag-alboroto lang yung taal, di ka na nagsimba. Usok pa lang lumalabas dun Paano pa kaya pag yung laban na, yung sinasabi nilang konektado sa impyerno? Paano mo mararanasan yung langit kung yung usok pa lang galing sa impyerno, takot ka na? Hindi ka pa nga nagsiswimming sa dagat-dagatang apoy Di ba? Kapag-pray nyo, mga kapatid, wag bumuka yung lupa ha. May istorya ng ganito sa Bible. Biglang bumuka yung lupa habang may nagpipista. Nanghusgay, no? Ay, naka. So sabi nga mga kapatid kanina sa Matthew 6, verses 26 to 30, malinaw maganda yung pagkakasabi ni Jesus dito. Sabi niya, tignan nyo ang mga ibon, di sila nagtatanim, nag-harvest o nag-iipon ng mga pagkain sa bodega, pero pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Pagdating sa verse 28, sabi naman, at bakit kayo nag-worry kung anong susuotin nyo? Isipin nyo kung paano lumago ang mga bulaklak sa field. Di sila nagtatrabaho o nagtatahi.
Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya? Di ba? Just imagine, yung ibon palipad-lipad lang. Tamang tambay lang sa kawad ng kuryente. Pero buhay. Hindi nagtatanim pero may kinakain. Di ba? Yung pusa nyo hindi nagpiprito pero may nakakaing isda. Di ba? Yung mga hayop sa ligaw, sa wild, hindi sila nagtatanim pero may nakakain. Tayo pa kaya na mas mahal ni Lord? Yung mga bulaklak at mga ligaw na damo, sama mo lahat ng talahib sa mga bakanting lote. May nagdidilig ba? May naglalagay ng fertilizer? Wala. Pero buhay, lumalago. Ikaw pa kayang mas love ni Lord? Diba? Kaya sabihin mo sa sarili mo, tap mo nga yung dibdib mo. Sabihin mo, love ako ni Lord. Di ako iiwan ni Lord. Parang ang hina, parang gusto nyong iwan kay ni Lord ah. Ulit, sabihin nyo, love ako ni Lord. Di ako iiwan ni Lord. Amen. Diba? Kaya malakas loob ni Peter eh. Nung sinabi niya na, cast all your cares on Him for He cares for you. Kaya malakas loob ni Peter kasi alam niya na may paki yung tatay natin sa langit. Amen? Alam niyang sa kabila ng kapaguran, ang Diyos ang ating kapahingahan. Amen po? Si Lord ang makapagbibigay ng kapahingahan. Pero teka lang, balik tayo sa binasa natin, sa Luke chapter 5, verse 12 to 13. May interesting na conversation yung ketongin at si Jesus. Pa-flash nga po yon. Sabi ng ketongin, Sir, kung gugustuhin niyo po, pwede niyo akong pagalingin. Tapos sabi ni Jesus, gusto ko, gumaling ka. Hindi magkarugtong yan ha. Sumagot si Jesus, gusto ko. Tapos bigla niyang inutos, gumaling ka ngayon na. Okay po? Sa conversation na to, marirealize natin, gusto kang pagalingin ni Lord. Pero yung kitungin, anong pinakita niya? Yung willingness. Dapat willing ka. Dapat interesado ka. Kung gusto nating tulungan tayo ni Lord sa mga problema natin, dapat gusto rin natin. Gusto nating tulungan yung sarili natin, gusto nating makaalpas, gusto nating magwagi. Kasi hindi natin makukuha yung gusto natin kung hihiling tayo kay Lord na ma-overcome yung problema, pero tayo sa sarili natin sumusuko na. Amen? Nung high school po ako, may scholarship akong, may isang grupo akong kinabibilangan na may scholarship. Sabi nung nagbibigay ng scholarship sa amin, ano siya ngayon department head sa DNR. So, hawak niya yung buong NCR office. Sabi niya, kahit gaano ko pa kayo gustong tulungan sa pag-aaral nyo, kung di kayo interesadong mag-aral, wala rin. Kung habol nyo lang dito yung pera, kung di kayo magpapakita ng sipag sa pag-aaral, wala rin. Sayang lang din. Sabi niyang ganon. Same dito sa atin eh. Paano katutulungan ni Lord kung sukun-suko ka na? Di ba? Kaya dapat mga kapatid, nire-recognize natin si Lord. Dapat kinikilala mo siya sa pamamagitan ng pagtulong sa sarili mo. Di ba? Gaya ni David, nire-recognize niya ang Panginoon eh. Sabi niya sa Psalm 23, Lord, ikaw ang shepherd ko. Lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Di ba? Nire-recognize niya eh. Paano mo malalagpasan ng problema kung ikaw sa sarili mo, sumusuko ka na? Paano ka makakaalpas sa kahirapan kung sa konting kita, pinambibili mo agad ng alak? Ay, sa poste po ako nakatingin ha. Diba? Konting kita pa lang, pinang-iinom na. Pinantataya na sa loto. Sa poste po ako nakatingin ha, wala po akong tinitignan sa inyo ha. Diba?
Nakaipon lang ng konti, bumili na ng shampoo. Ano ba yun? Di ba? Paano ka magkaka-financial breakthrough? Hindi ka naman nagtatights. 10% lang naman hinihingi ni Lord pabalik. Yung 90% sa'yo naman, lunukin mo. Kung ayaw mong gumastos, lunukin mo yung cash. Walang pumipigil sa'yo. Pero ang gusto ni Lord, yung 10%, balik mo. Di ba? Paano ka pagpapalain kung kaunting ambon, ayaw mo na magsimba? May volcanic smog lang. Ayaw mo na magsimba. Diba? Tingnan nyo nga, may baby rito. Mag-iisang buwan pa lang to. Tama po ba? Mag-iisang buwan pa lang. Oh, nakapagsimba. Nag-aalporoto yung taal. Si Nanay Nene, hirap umakyat. Kahit ako, hirap po ako umakyat eh. Kanina, pag-akyat ko, sabi ko kay Pastora, Lola Ma. Lola ko po yan ha. Sabi ko, Lola Ma, pag umakyat ako sa church, sinusubok yung pananampalataya ko. Diba? Ang taas eh. Diba? Ay, yung mga nakakapagsimba, oh. Nag-aalboroto yung bulkan. Tapos ikaw, konting ambon, konting ismag, konting haze, takot na takot, kala mo gwapo. Joke lang. Linya ni Chatrick yun. Diba? Paano lalago yung buhay natin kung hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayanan na malalagpasan natin to sa tulong ng Panginoon? Di ba? Binigyan ka ni Lord ng lakas. Gamitin mo naman para harapin yung pinagdaraanan mo kasi alam mong tutulungan ka niya eh. Di ba? At higit sa lahat, kalma ka lang. Kalma ka lang. Kasama mo si Lord. Gaya ng kwento ng mga disciple na nasa bangka, di ba? Tas may unos. Kasama nila si Jesus. Kaso tulog. Anong ginawa ng mga disciple? Nagpanik. Jesus, teacher. Lulubog tayo. Ano sabi ni Jesus? Wala ba kayong pananampalataya? Kasama niyo ako. Ang ginawa niya, pinakalma niya agad yung bagyo eh. Minsan, kapag nagpe-pray ako kay Lord, hindi ko nakikitang ako yung disciple eh. Madalas nakikita ko ako yung bagyo eh. Sa storyang yun eh. Kasi ako yung pinapakalma ni Lord eh. Diba? Si Jesus, nang guilt trip pa sa mga disciple eh. Di ba tatakot kayo kaya kasama niyo ako? Diba? Sama niyo ako, takot-takot kayo. Tapos pinakalma niya yung bagyo. Kaya nakikita ko talaga kapag may problema ako, hindi ako yung disciple, ako yung bagyo dun eh. Diba? Kalma ka lang, kasama mo si Lord. Huwag tayong panghinaan ng loob. Oo, hindi po maiiwasan yan mga kapatid. May mga pagkakataong matatakot ka, panghinaan ka ng loob, parang ayaw mo na. Pero gustong ipaalala sa iyo ni Lord lagi na mas higit si Jesus sa mga pinagdaraanan natin. Uulitin ko, pinasan na niya lahat. May dapat ka pa bang ipangamba? Diba? May dapat ka pa bang ipangamba? Kasi hindi malabong oo ang sagot mo. Kasi baka matanong mo, Brother Sim, sa problema, masigit si Jesus, oo. Eh, paano yung future ko? Paano yung future ko? Tanong mo nga sarili mo, paano kaya yung future ko? Diba? Paano kaya yung kinabukasan ko? And He also wants you to realize that Jesus is greater than our tomorrow. Sa tingin mo ba yung lalaking ketongin, may future pa kaya yun? Eh nabubulok na yung balat. Lumiliit na yung utak. May future pa kaya yun? Baka future bangkay, future nasa libingan, future abo. In fact, yung
dati nga, ngayon, di ko alam kung may kiniketong pa ngayon, pero dati lahat po ng ketongin. Kapag namatay, dinediretso sunog. Kasi nakakahawa eh. At alam nyo naman dati, walang cremate dati, susunugin ka lang, yung abo mo kasama na sa lupa eh. Wala namang jar-jar dati. Diba? Di naman uso yung pajar-jar na yun. Kaya, alam mong wala na eh. Wala nang future yung ketongin. Pero nagkaroon siya ng future dahil may nagpagaling sa kanya. Nagkaroon siya ng opportunity na magkaroon ng magandang kinabukasan kasi may tumulong sa kanya. Amen po? Sana maalala natin yung story ni Job. Ni Job. Diba? Si Job yung pinaka-favorite kong Bible character. Simula nung bata ko. Kasi ang tindi ng challenges ni Lord eh. Diba? Si Job, namatay lahat ng anak. Ayay, nawala. Teka lang. Nawala yung ano ko. Okay po. So si Job, nawala lahat ng anak, namatay. Tapos, nawala rin lahat ng ari-arian niya. May nanakaw, di ba? May nanakaw, may nakubkub. Ganon istorya ni Job. Tapos nagkasakit siya, nabubulok yung balat niya. At ang matindi, natira na lang kay Job yung asawa niya, kinutya pa siya. In-encourage pa siyang sumpain na lang yung Diyos niya. Pero anong ginawa ni Job? Job worshiped the one who is greater than his tomorrow. Kung titignan niyo yung sitwasyon ni Job, nawala ng anak, o di wala na siyang wala na siyang ROI. Wala nang, diba? Pag Pinoy, pag magulang na Pinoy, matik yan, ang tingin sa anak, investment eh. Napagtanda, anak ha, ikaw mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kaya maraming Pinoy, nag-aanak ng marami para maraming mag-aahon sa kahirapan eh. Maski si Jose Rizal eh. Naglalaro lang na may mga bata, bigla niya sinabing, mga kabataan na yan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, naglalaro lang kami ng buhangin, naging pag-asa pa ng bayan. Diba? Buti na lang, hindi Pinoy si Job eh. Pero kung Pinoy si Job, alam niyang wala na siyang future, wala na siyang anak eh. Sino mag-aalaga sa kanya? Wala na rin siyang kayamanan. Saan siya kukuha ng source of income? Diba? Kahit asawa niya, wala na rin siyang lakas dahil nabubulok yung balat niya. Wala na siyang future. Pero anong ginawa niya? Nagpuri siya sa taong may hawak ng future niya. Amen? Kay Lord, secured ang bukas mo. Pakisabi ka sa katabi mo, secured ang bukas mo kay Lord. Parang mahina. Parang ayaw niya ng secured ah. Palakas po. Pakisabi sa katabi mo, secured bukas mo kay Lord. Yung ngayon, di mo sure eh, char. Diba? Kaya nga sinulat sa Jeremiah, diba na, dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo, diba? Sabi ni Yahweh to, mga plano para sa ikabubuti nyo, at di nakakasama sa inyo, mga planong magbibigay sa inyo ng isang future na puno ng pag-asa. Diba? Yung future na nagbibigay, na puno ng pag-asa, balik tayo sa burnout. Ano yung definition ng burnout? Kapag suko ka na. Kapag pag ayaw mo na, kapag bumabahala ka na. Diba? Anong binibigay ni Lord? Future na puno ng pag-asa. Kabaliktaran, di ba? Kabaliktaran. Jesus holds our future. Kaya sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating bukas. Alam niyo kung bakit binigyan ng emphasis
ng Panginoon, yung sa Matthew 6:34, yung kaya wag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas, di ba? May sariling problema na ang bukas. Sapat na ang mga problema nyo sa bawat araw. Bakit kaya sinabi ni Jesus yun? Kasi siya yung may hawak ng future eh. Di ba? Mas iniisip pa natin yung mangyayari bukas kaysa ngayon. Eh siya na nga yung bahala sa future mo eh. Bakit iniisip mo pa? Di ba? Huwag mo nang isipin yung bukas. Si Lord na bahala dyan. Diba? Alam ko nakakabahala. Kapag naubusan ka ng pera, simot ka na. Kung anong uulamin nyo bukas. Diba? Kapag naubos mo yung 1 linggo mong baon, naubos mo ng 1 araw, kaka-deserve mo. Kakasabi mo sa sarili mo, deserve ko to. Naubos na yung baon mo na pang 1 linggo, 1 araw pa lang, ubos na, kaka-milk tea mo. Na-try mo na lahat ng flavor. Di ba? Tapos hindi ka makapag-tights. Tapos after ng simba, gusto mo kakapi ka? Ay, hindi ko tinitignan yung cell group ko. Di ba? Kung ano-anong iniisip mo para bukas, anong ulam bukas, may tinda kaya bukas, baka matumal bukas. Wag po kayo mag-alala, may negosyo din kami, naisip din namin yan. Paano kung matumal bukas? Paano kung walang benta? Paano kung biglang suspended yung pasok? Di ba? Pero may assurance si Lord, may control si Lord. God is in control. Hindi niya pahihintulutan yan kung wala siyang plano. Di ba? Pero mga kapatid, hindi lagi maganda yon. Baka minsan, kaya pinapayagan ni Lord na malugi ka. Minsan, kaya hinahayaan ni Lord na matumal. Kasi baka minsan, pasaway ka. Di ba? 2 oras lang ang simba, tuwing linggo. 1 araw lang yun sa 1 buong linggo, di mo pa nagagawa. Sabi ni Lord, patumalin ko nga to. Sabi ko sa inyo, yun po yung testimony ng nanay ko eh. Namin ng nanay ko bago mag-lockdown eh. Kasi hindi kami inabutan ng lockdown. 2019 pa lang, nasara niya na yung negosyo niya eh. Bakit? Kasi nung 2019, 2018 era ng nanay ko, hindi pumupunta sa simbahan niya, hindi umaatin ng prayer meeting yan. Sabi niya, pagod ako. Tinda-tinda ako, pagod ako. Oh. Hindi pa nagla-lockdown, sarado na negosyo namin eh. Kaya ngayon, nung nagbalik yung negosyo namin, pinaalala ko kay mama yan, na yung binigyan tayo, nagbinless tayo ni Lord, wag naman natin kakalimutan yung nag-bless sa atin. Amen po? Kasi baka pinapangunahan nga tayo ng alala bukas, baka kainin namin bukas, wala ko pera. Diba? Wala pa sweldo asawa ko. Diba? Puro alala bukas. Yung ngayon, di na naaasikaso. Eh gusto ni Lord, magpuri ka ngayon eh. Di ba? Hindi naman porket sinabi ni Lord na, maging holy ka. Hindi naman ibig sabihin nun, magsimba ka araw-araw. Ang ibig sabihin nun, dapat sa trabaho mo, Kristiyano ka. Sa school mo, Kristiyano ka. Sa negosyo mo, Kristiyano ka. Di ba? Hindi, siomay. Tapos tumatagay ng red horse. Pulutan mo, siomay. Buti na lang kami ni Ate Jack, hindi ganun. Di ba? So, baka kaya po tayo kinakain. Feeling ko nag-aano kasi basahin kamay ko eh. Hello? Baka kaya hindi na tayo, alam niyo yun, parang ano na tayo ngayon? Ano ba tawag doon? Parang ano na tayo ngayon? Bedridden na tayo ngayon, di na tayo makilos ng maayos. Bakit? Kasi mas iniisip natin yung bukas. Eh sabi ni Jesus, hawak ko bukas mo eh. Sabi ni Lord, alam ko future mo eh. Nasa akin future mo eh. Tapos kakalimutan mo yung may future, yung may hawak ng future mo. Diba?
O, nawala na ulit na naman ako. Masarap matulog kapag alam mong God is in control. Amen? Habang papalaki po ako, natutuwa ako sa mga magulang ko minsan. Natutuwa po ako. Kasi hindi na namin pinag-uusapan yung para sa bukas. Hindi ko na naririnig magbanggit yung nanay ko, tatay ko kung anong ulam bukas, wala na tayong pera. Papartidahan ko po kayo ha, malaking parte po ng sweldo ng tatay ko dito napupunta. Ha? Hindi po pero malaking parte po ng sweldo ng tatay ko dito napupunta sa simbahan. Yung ginagamit yung baso pang inom, yung pang kape-kape nyo, tatay ko po bumibili niyan eh. Tatay ko sa langit. Tsaka tatay ko sa lupa. Di ba? Binibigyan ng tatay ko sa langit yung tatay ko sa lupa para bumili ng maiinom nyo. Nang gagamitin nyo pang inom. Di ba? Masarap ba paghigop? Rereklamo pa kayo. Ano ba yan? Coffee mate lang. Walang gatas. Ngirap naman ng simbahan na to. Walang tinapay. Di ba? Nagpunta sa simbahan para mag-almusal. Dito pahigop kape. Ay, sarap. Init sa sikmura. Tapos pag communion, dadamihan mo yung kuha ng ostya kasi gutom ka na. Ay, wala. Sa poste po ako nakatingin, hindi po sa inyo ha. Di ba? Hindi, siguro kung may na problema kami, sa tiyahin ko yun. Yung kuryente. Siguro yun po yung problema namin kasi ang mahal ng kuryente namin. Taas ng kuryente namin. Pero sa pagkain, sa pang-araw-araw, sa pangbukas, sa bahay po namin, wala kang maririnig. Kahit kay Pastora, wala kang maririnig dyan. Nagcha-chowking pa nga yan eh. Magulat ka na, sa bahay lang, di siya umalis, pero may chowking. Oh. Tapos may kape 7-Eleven, yung brewed coffee sa 7-Eleven. Di ba? Kasi ganyan kapag sumusunod kay Lord, pinagpapala po eh. Amen? Hindi po ako nagyayabang, pero kung naghahanap po kayo ng testimony pagdating sa pera, tingin po kayo sa pamilya ko. Tingin po kayo sa pamilya ko. Liit lang yung tithes, oh. Kaya yung tatay ko, kahit pastor, nagtatrabaho. Diba? Pero tingin po kayo sa pamilya namin. Sa pamilya ko lang pala. Huwag kayo titingin sa akin, matitisod kayo. Si Everready pala to eh. Diba? So tingin po kayo kung sinong pinagpapala. Sabi sa Jeremiah 17, "Blessed ang taong nagtitiwala at umaasa sa akin. Para siyang punong kahoy sa tabi ng ilog. Nakalubog sa tubig ang mga ugat niya. Di ito matatakot. Dumating man ang tag-init, mananatiling sariwa ang kanyang mga dahon. At sa panahon ng tagtuyot, di rin ito mag-aalala. Lagi pa rin itong mamumunga." Magtiwala at umasa po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kasi siya yung may hawak ng magandang kinabukasan. Uulitin ko, wala pang nakakapigil sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Tignan niyo po lahat ng history. Basahin niyo yung buong Bible. Wala pang nakakapigil lagi sa plano niya. Kaya sa tingin mo, mapipigilan yung plano niya sa buhay mo? Siguro kung may isa mang pipigil sa plano niya sa buhay mo, ikaw yun eh. Kapag matigas ulo mo, disobedient ka, napangalanan pa. Nag-aayos lang ng bag. Diba? Matigas ulo mo, sagot-sagot ka sa magulang mo, hindi ka sunod sa pool. Diba? Hindi ka sumusunod sa utos ng mga magulang mo. Hindi ka nagtatights. Konting ambon, di ka makapagsimba, di ka nagde-devotion, di pagbabasa ng Bible, di mo magawa. Tapos sasabihin mo, busy ka.
Busy po kasi ako, pagod po ako galing trabaho. Pero pag uwi, baril-baril, atak-atak. Ay, sa poste ako nakatingin ha. Di ba? Si Lord may hawak ng plano sa buhay mo eh. Si Lord may hawak ng future mo eh. Sinong susundin mo? Yung may hawak. Di ba? Tayo po tayong lahat. Ayay, nawala na naman. Sige po, papatay po ng ilaw. Kaya sa oras na ito mga kapatid, may we realize na mas higit ang Panginoon sa ating mga pasanin sa buhay. At mas higit ang Panginoon sa ating kinabukasan. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mas higit si Lord. Isa pa, mas malakas, mas higit si Lord! Amen. Itutuloy ko lang po yung karugtong ng Jeremiah 29:11 na. Kasi usong-uso yung Jeremiah 29:11. Though, ine-encourage ko kayo, basahin niyo po yung buong context para maintindihan nyo. Pero itutuloy ko yung verses 12 to 13. Sabi sa verse 12, tapos tatawag kayo, lalapit at magpe-pray, at pakikinggan ko kayo. Sabi sa Jeremiah 29:13, pag hinanap nyo ako, makikita nyo ako kung buong puso nyo akong hahanapin. The thing is, sa storya ng ketongin at ng Panginoong Jesus, hindi lang basta pinagaling ni Jesus yung ketongin. Ginusto rin ng ketongin. Kaya kung may something kang burden, may something na worry sa future, diba? Gaya nga ng sinabi ni Brother Yang kanina, testimony niya, huminto siya sa pag-aaral, 4th year na sana siya. Pero alam natin, may gandang plano si Lord sa buhay ni Brother Yang. Diba? Ako nga, 7 years na sa college eh. Saya sabi ko pa rin, Lord, may plano si Lord sa buhay ko. Kahit 7 years na ako sa college. Grabe, 7 years ang tanda na eh, no? Di ba? Sa series natin na ito, yung Jesus is greater than. Actually, alam ko paulit-ulit na to eh. Alam niyong paulit-ulit na to. Pero masarap ulit-ulitin na may Diyos na may paki sa atin. Sana ma-realize mo, kapatid, na hindi mahirap lumapit sa Panginoon dahil pakikinggan ka niya. At mas higit siya sa kung anumang inaalala mo ngayon. Kung ano man yung problema mo sa buhay, personal man yan, sa pamilya mo, sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo mo, sa ministry mo, kung ano man yung mga frustrations mo, ilapit mo sa Panginoon ngayon. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagpikit ng iyong mga mata, ikaw lang at ang Panginoon. Kausapin mo siya ngayon. Hingin mo yung yakap niya. Hallelujah. Panginoon, sa araw po na ito, gaya ni Moises, gusto namin makasama ka. Samahan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, yung imposible, kaya mong gawin eh.
Kaya alam namin na kung ano man yung meron sa amin ngayon, kaya mong lutasin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we need you, Panginoon. Jesus, we want you. Jesus, we need you. Jesus, we want more of you. Hallelujah. Come on, open your mouth. Lakasan mo, kailangan mo si Lord ngayon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lead me where my trust. Hallelujah. Lord, alam namin ikaw yung may magandang hawak sa lahat ng plano sa buhay namin, Panginoon. Hawak mo, Panginoon, yung future namin. Kaya sa'yo namin inalas ang lahat. Oh, hallelujah. Jesus, we want you. Spirit, move. Maranasan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tingin mo ang mga puso namin umiiyak sa harapan mo. Ikaw ang umiiyak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magaling sa buhay namin. Oh, hallelujah. Lord, we surrender everything, Panginoon. Because you are the greatest God. Come on. Pinapakinggan ng Panginoon kung ano man yung laman ng puso mo ngayon. Ilabas mo sa Lord lahat. Lahat ng bigat, lahat ng problema, lahat ng pinagdaraanan mo. At pakikinggan ka ng Panginoon. The thing is, alam niyo kung bakit greater than si Jesus sa lahat? Kasi siya yung greatest eh. Hindi siya tatawaging King of Kings and Lord of Lords para lang sa wala. Kaya alam mong yung kakampi mo, yung pinakadakila.
Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na to. Lord, alam namin, Panginoon, na alam mong hindi naman talaga madali para sa amin yung bawat problema, yung bawat pagsubok. Pero salamat, Panginoon, kasi kasama ka namin. Lord, salamat sa peace. Dahil kahit nakakapagod, kahit mahirap, ikaw yung aming kapahingahan. Lord, tinataas ko po, Panginoon, yung bawat isa sa aming mga kapatiran. Yung bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, bawat isa sa amin may sarili-sariling battle. Pero alam namin, Panginoon, na sinasamahan mo kami, tinutulungan mo kami, at never mo kami pinabayaan. Ikaw po ang may taas sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming mga puso, Panginoon. At ikaw ang maging kalakasan, Panginoon, ng aming mga puso. Salamat, Panginoon. Sinusuko po namin ang aming mga buhay. At kung ano man yung plano ng puso namin, Panginoon, kung ano man yung gusto namin, alam namin, Panginoon, na ikaw pa rin yung may hawak ng future namin. Salamat, Lord. Maraming salamat. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Gaya ng pagmamahal mo sa amin. At ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Praise God. Ayan, sige po. Tunay na napakaganda ng salita ng ating Panginoon. At tayo po ngayon ay dadako na po sa ating tithes and offering. Ayan, makikita po natin ang ating mga box dito. Then, John, then may pledges tayo sa likod. Ayan, sige po. Tayo po ibagsitayo. At ating pong ipanalangin ang ating tithes and offering. Hindi po ating pong ilihan sa ating mga kamay. Yes, Father God, Panginoon, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras ito, Panginoon God. Patuloy nga, Panginoon God, na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon God. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga nagpapalang, Panginoon God, na nagkakalog po sa bawat isa sa amin, Panginoon God. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon God, ibabalik po namin sa iyo, Panginoon God, ang aming ikaw po, Panginoon God, ng may bukal sa aming mga puso, Panginoon God. Lord, pakagamitin mo ito, Panginoon God, sa inilalago ng ibahay sa bahay, Panginoon God. Panginoon, samahan po rin po, Panginoon, kami sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon God. Patuloy po kami pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay, Panginoon God. Lord, ikaw ang siyang maging sentro ng bawat isa sa aming, Panginoon God, at ikaw lang, Panginoon, siyang may taas, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon God. Pinabalik mo lang siya at nagpapuli. Salamat. Just let me pray. Amen.
sige po, is there any announcement para po sa mga gawain? Ayun, sa lahat po ng mga youth, meron po daw SOD mamaya after ng service. Kaya walang uuwi. Huwag kayong mag-alala dahil meron tayong foods. Music team, may meeting tayo mamaya. Lahat po ng singers, back up, worship leaders, musician. Ayan, para po sa mga nanay, kasi may gawain din tayo sa October 14 sa Area 6 po ng Section 1. Pero dito lang po tayo sa GLAD. Hindi na po tayo lalayo. So, Sabado po yun, magbibitingan po natin mamaya. After service, so may pagkain naman po tayo. Yan, wala na po. Praise, ayan. Wala na po. Sige po, si Pastor. Ano po, benediction. Sige po, tayo po yung magsitayo at para tumanggap ng pagpapala ng wala galing sa Lord. Amen. Tapos sasabihin. Okay, yun. Announcement ulit. Yung mga adults, mga nanay ho, meron tayong meeting mamaya. Okay, tagas mo ba kayo? Thanks po tayo kay Lord po sa magandang mensahe niya ngayon. Yung kabigatan mo ngayon, at bukas mo, ang may hawak, may iba, kaya ating Panginoon Jesus. Ate po, pinag-pray natin yung pamilya ang atin last week, di ba? Last week. Ngayon po, tatawag ko niya kami sa pamilya. We will pray for that family. Tawagin natin yung natal yung family ngayon. Make sure po, once a week, ay tayo po ay mag-pray sa mga pamilya. Lahat na natalo po, we will pray for natal yung family. Before we go to prayer. Lord, ito yung gagawin natin. Every week, every Sunday, bawat isang pamilya tatawag po tayo at ipapanalangin po namin. Ayan, sige, tapos natin ating mga kamay. Father God, we thank po sa oras nito at sa araw nito. Dapat maganda po ng mensahe mo. Jesus is greater than anything and everything we may face, Panginoon. Kaya, Lord, ngayon, secure po yung aming today, tomorrow, yesterday, today, and tomorrow, Panginoon. Because Jesus Christ is the same yesterday and today and tomorrow. Kaya wala po ang naalalahanin ngayon at sa araw ng bukas, Panginoon. At sa umaga ito, tinakas po namin sa iyo ang aming mga kapatiran, ang aming pamilya, ang Natalio family, Panginoon. Lord, we are so thankful to you, Panginoon, and we are so blessed, Panginoon. Dahil meron po kami pamilya na kasama ngayon na kung saan, Panginoon, ay totoong nagpupuri at sumasama sa iyo, Panginoon. Lord, itinatos po namin sila sa iyo, Panginoon, dahil Cesar, Sir Francisca, ang kanyang pamilya, Sister Eva, Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, manugang, Panginoon, at mga pamangkin, Panginoon. Lord, we pray for a blessing in the name of Jesus, O God. We pray, Panginoon, sa lahat ng area ng kanilang buhay, Panginoon, ay ikaw pa masigit, Panginoon. Ito man po ay physical, ito man po ay spiritual, ito man po ay physical, ito man po, Panginoon, ay financial, Panginoon. Lord, ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami dahil meron kami Diyos na higit sa lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya pagpalain mo ang aking mga kapatid, Panginoon, na lalo nung patuloy na ginagamit for your glory, Panginoon. We thank God. In Jesus' name, Amen. Okay, so lahat po tayo ngayong umaga ay nais
in Numbers chapter 6, verse 52, the Lord said to Moses and Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord, you will put my name on the Israelites and I will be blessed. Magpalain lang sa natin. Pasalamatan natin ang Panginoon. We love you.